ng Isus, Diyos na banayad sa pagagalit, sagana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor End Time Prophet. Hallelujah, marami pong salamat sa paglagis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain at tapos na tigit sa patuloy pagkilo sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming pong nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabaga mo kami patawarin, lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin, buksan pong pangunawa, kaisipan ng bawat napikinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Takpo'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi natin malilimutan ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, at apo'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Maine, sa kanya mga beloved babies. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan at sa lahat ng viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin sa araw na ito, pamagatan nating standard. Standard, ang ibig sabihin, pamantayan. Ilagay agad sa monitor natin. Sabi ko sa inyo, pag tayo ko rito, bago ko pa mabanggit, dapat nasa monitor na natin yan. Yung mga hindi pa sanay dyan sa ating ICO, palitan ng sanay para hindi tayo nadidelay. Standard o pamantayan. Kindly sa ating beloved Bible reader. Sa mga bilang 15, talatay 16, ganito po ang pagkasulat. Isang kautusan at isang ayos ay magkakaroon sa inyo at sa taga-ibang bayan na nakikipanayam sa inyo. Apokalipsis 22, talatay 18 at 19, ganito rin po, pagkasulat. Aking sinasaksiyan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula na aklat na ito. Kung ang sinuman ay magdaragdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot sa nakasulat sa aklat na ito. 19. At kung ang sinuman ay mag-aalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal at nakasulat sa aklat na ito. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang magpala ng kanyang banal na salita. Ating tinatalakay standard. Ang ibig sabihin ng salitang standard ay pamantayan. Tayo nilikha ng Diyos, mga minamahal, since time, merong pamantayan. Kaya nga tayo nilikha ng mahal na Panginoon, may proseso dahil meron tayong pamantayan. Kakaiba tayo sa nilikha ng ating mahal na Panginoon. Ang mga halaman, ang mga hayop, everything sa ibabaw ng lupa, nilikha, mga minamahal, in just one command. Ibig sabihin, without process, everything were created. Nilikha ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Samantalang tayo, nilikha, meron tayong proseso dahil merong pamantayan. Ibig sabihin, merong standard. Subalit ang tao, naging nature o kalikasan ng tao, mga minamahal, yung standard, pinapalitan nila. Merong nilikha, kulot ang buhok, gagawing tuwid ng buhok. Merong namang kulot ang tuwid ng buhok, gagawing kulot ang buhok. Hindi ba? Nawawala sa standard. Kaya tuloy ang tao, mga minamahal, dahil inaalis niya yung standard. Ayon sa pagkalikha ng Diyos sa kanya, ang tao, mga minamahal, ay napapahamak. Nagkakaroon ng karamdaman. Napupunta sa kahirapan. Wala namang pinag-iba yan ng likhain ng unang tao, si Adan at si Eva. Ang lahat ay nasa standard, mga minamahal. Pero sinira ng unang dalawang tao na nilikha ng Diyos ang standard, yung pamantayan.
Kaya naman, sana mamumuhay silang sagana at magpaparami na ilagay tuloy sila sa tinatawag na kahirapan. Yan ngayon yung ating minana, mga minamahal. Kaya dapat alam natin yung ating standard o yung pamantayan. Sabi ng ating nabasa, isang kautusan at isang ayos ay magkakaroon sa inyo. Isang kautusan, mga minamahal, ibig sabihin, one law and one manner. Sabi, merong isang kautusan, merong isang ayos. One manner, isang ayos. Isang kautusan, maayos ito. Sabi, yan ang magkakaroon tayo. At ang sabi mga minamahal, at sa taga-ibang bayan na makikipanayam sa inyo. Tayo ang unang tinawag ng ating mahal na Panginoon. Sabihin natin sa pamilya natin, tayo ang unang tinawag ng mahal na Panginoon. Dapat, nasa standard tayo. Nasa kautusan, nasa ayos, mga minamahal, at ito ang makikita sa atin ng ating mga loved ones. Dahil sinasabi natin tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung wala tayo sa standard ng pamumuhay bilang Kristiyano, mga minamahal, kahit ipagsigawan mo pa na ikaw ay Kristiyano, hindi makikita sa'yo ang pagiging Kristiyano, pati loved ones mo, hindi mo masasama sa mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi mo na nga kailangang magsalita pa. Pag ikaw ay nasa standard na pagiging tunay na Kristiyano, ang sabi, makikita nila sa iyo ang mabuting gawa at yung mabuting gawang nakita nila sa iyo, sila ay magbibigay walhati rin naman sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Yung mabuting gawa, mga minamahal, yung sinasabing ikaw ay nasa pamantayan o nasa standard. Pag binawasan natin ito, anong magaganap? Ayon sa ating nabasa, Apokalipsis 22, ang talatay 18, ang sabi sa ating nabasa, mga minamahal, aking sinaksihan sa bawat taong nakikinig at sa mga salita ng hulang na aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay madaragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Kaya pag dinagdagan mo yung sinasabing standard, mga minamahal, one law and one manner, pagka ito'y dinagdagan mo, mga minamahal, ang sabi, ang idadagdag sa iyo ng Diyos, hindi pagpapala, kundi ang idadagdag sa iyo ay salot pag dinagdagan mo. Paano naman ngayon kung bawasan mo? Dahil ayaw mong mabuhay sa standard. Ang gusto mo, ikaw ang masusunod, pero gusto mo ng langit. Hindi nga pwede yun eh. Hindi nga pwedeng tayo ang masusunod. Hindi tayo pwedeng magdagdag. Hindi tayo pwedeng magbawas at pupunta tayo sa langit. At dito sa lupa, tatanggapin mo ang biyaya ng Diyos dahil ikaw ay nagdagdag o ikaw ay nagbawas. Hindi mo matatanggap, mga minamahal. Bakit? Sabi ng ating nabasa, kung magdagdag ka, ang idadagdag sa iyo ay salot. Kung magbawas ka naman, ano naman ang babawasin sa iyo? Sabi ng 19, at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay na siyang bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. O aalisin pala ng Diyos ang bahagi mo. Kung dagdagan mo, dadagdag ng Diyos ang salot sa iyo. Kung bawasan mo naman, dahil ayaw mong mabuhay bilang Kristiyano sa standard, aalisin naman ng Diyos ang bahagi mo sa punong kahoy ng buhay. Ang sinasabi, buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. So yun ang panganib, mga minamahal, kapag tayo nabuhay na wala sa standard. Kaya meron tayong standard, mga minamahal, sinasabing, kung meron tayong standard, we must have a courageous stand. Dapat meron tayong sinasabing courageous stand, sa Tagalog ang ibig sabihin, matapang na pananandigan. Kaya ang ating beloved parents and the Lord, binasa nila ang banal na kasulatan. How many times ating napapakinggan, ipinangalan ng ating beloved, Orban Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Binasa niya ang banal na kasulatan. Mga minamahal, hindi siya nag-aral sa Bible school, kundi binasa niya mula sa Genesis, from Genesis, mga minamahal, going to Revelation, and Revelation, going back to Genesis, paulit-ulit. Paano niya binabasa? Mga minamahal, binabasa niya na may standard, may pamantayan. Hindi kagaya ng iba, nagbasa ng banal na kasulatan, kasi yun ang kanilang natutunan sa banal na kasulatan sa Bible school. Ang ating iginagalang na beloved pastor, binasa niya ito ayon sa standard, merong pag-ayuno. Gano'ng kahaba?
How many days na? 40 days, mga minamahal. 40 days ang pinag-uusapan natin. Merong 91 days hanggang umabot na ng 120 days. Binabasa ang banal na kasulatan, may pag-aayuno. At nung binabasa na, mga minamahal, hindi nagbawas, hindi nagdagdag ang ating beloved honorable evangelist, our beloved pastor. Bagkus kung ano ang nakasulat, yun ang ginawa nila. Sila muna. Kasama ang ating beloved honorable stand pastor and beloved children. Nung ginawa na nila at saka nila ipinangaral, nung ipinangaral nila, ayon sa standard, may tapang na pananindigan. Ibig sabihin, hindi sila nagbawas. Hindi sila natakot, mga minamahal, baka sa mahigpit na pangangaral na ito ay walang maligtas. Pero sa mahigpit na pangangaral na lugod ng ating Diyos, mga minamahal, tayo'y pinagpalang kasama ngayon sa naligtas. Dahil meron silang sinasabing courageous stand o matapang na pananindigan. Basa. Dito po sa aklat ng Efeso Kapitulo 6, ang bersikulo po ay 11 hanggang 10 hanggang 12. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo, sapagkat ang ating pagipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito pala ang sinasabing courageous stand. Pag ikaw ay nasa standard, nasa pamantayan, tumayo ka na meron kang matapang na pananindigan, sinasabing courageous stand. Paano ka tatayo? Ang sabi mga minamahal, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Doon ka tatayo. Ang kalakasan mo ay nanggaling sa mahal na Panginoon. Dahil kung aasa ka ng kalakasan sa sarili mo, aasa ka ng kalakasan sa iba, mga minamahal, ikaw at ang iba ay mahina. Ang tanging malakas at pwedeng magpalakas at magbigay ng tapang sa iyo ay ang sasandigan mo. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Tayo natural tayo, ang tapang natin, kunyari lang yon, mga minamahal, tapang-tapangan tayo, di ba? Sa salibutan, tapang-tapangan. Kaya ng iba, para maging matapang, magpapatato pa. Galing sa bilingguan, matapang yan. Nung pala sa bilingguan, kaya sa maraming tato, sa bilingguan, hindi ibig sabihin marami kang tato, matapang ka. Pag marami kang tato, ikaw ang pinakaduwag. Ibig sabihin, yung katawan mo, ginagawang board na mapatatapang doon. Dinodrawingan ka. Ay, ganito, dapa, dodrawingan ka. Ang matapang doon, walang tato, mga minamahal. Magpapatato siya ng gusto niya. Yun ang matapang. Pero paglabas ng may tato, kunyari, matapang galing sa bilingguan. Kaya yung tapang ng tao, mga minamahal, pakunwari lang. Ang tunay palang matapang, ang sabi mga minamahal, magpalakas ka sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ang tapang mo, ang kalakasan mo, ang sabi, tatayo kang may katapangan, you can stand with courage, sabi ng ating nabasa, kung ito ay nanggaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang na mga dyablo. So pag tayo ay nagpakalakas sa kapangyarihan ng kalakasan ng Diyos, tumatayo tayo mga minamahal na matapang na may pananindigan, sabi ng ating basa, ang ibinibihis natin ay ang kagayakan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kung ano si Kristo, dapat ganyan tayo. Kasi sinasabi ng banal na kasulatan, your Father in heaven is perfect, you must be perfect. Perfecto ang iyong amang nasa langit. Ang ama mong nasa langit, makapangyarihan, anak ka ng amang nasa langit. Dapat ikaw ay makapangyarihan din. Ang sabi, dahil ibinibihis mo ang buong kagayakan ni Kristo. Hindi mo binabanggit lamang ang pangalan ni Kristo, kundi kung ano si Kristo, yan ka. Kaya sabi ng ating nabasa, dahil kinakailangan nating lumaban. Sabi, upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Sa sanlibutan, ayaw at sa gusto mo, makikipagbaka ka. Kaya sinasabi ko sa inyo dito sa bahay-sambahan, pag ako ang tinanong, ito ang pinakamaligayang moment ko.
yung nasa bahay-sambahan. Dahil nakaluhod ka, umiiyak ka sa mahal na Panginoon, dinadal mo ang presensya ng mahal na Panginoon, masayang-masaya ang puso mo. Pagtapos ng service, diyan magsisimula yung lungkot ko. Bakit? Kakaharapin mo lahat ng problema. Kung hindi ka tatayo sa standard, mga minamahal, ay mawawala ka sa mahal na Panginoon. Hindi naman katakataka, marami nang nawala sa mahal na Panginoon dahil naging Kristiyano lang sila sa loob. Paglabas nila, wala sila sa standard. Kaya hindi sila matapang na may pananindigan. Walang tapang yung kanilang pananindigan. Bakit? Dahil sabi ng ating nabasa, hindi nila naibihis ang kagayakan ng Diyos, hindi sila nakatayo laban sa lalang ng dyablo. Ano ba ang kalaban ng tao, mga minamahal? Ang sabi, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, hindi laban sa mga pamunuan, sa kapangyarihan, hindi laban sa mamamahala ng kadiliman at sa libutan, laban sa uko sa espiritu, sa kasamaan sa mga dakong kaitasan. Ang ibig sabihin, ang kalaban pala natin masamang espiritu. Ang sabi, ito ang kalaban ng tao. Hindi niya nakikita, hindi yung naging kagalit mo, hindi yung naging katampuhan mo, hindi yan ang kalaban mo. Ang kalaban mo, yung masamang espiritong pumapasok sa'yo at sa kanya, kaya kayo nag-aaway. Naintindihan natin? Kaya pag meron kang kaaway, o hindi yan ang kaaway mo, yung masamang espiritong nandiyan ka, sa kanya, galit na galit ka, hindi din ikaw ang kaaway niya, yung masamang espiritong nasa iyo. Kaya kinakailangan, matapang ka na may pananindigan, tumayo ka ayon sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ibihis mo ang buong kagayakan ng ating mahal na Panginoon. At magagawa nating ibihis at magagawa nating tumayong may pananindigan kung meron tayong sinasabing thinking differently. Thinking differently, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, mag-iba ng pag-iisip. Kasi kung ang pag-iisip natin ay pag-iisip din ng salibutan, hindi na bago yan. Walang pagkakaiba. Ang kailangan natin, mag-iba tayo ng pag-iisip sa mga tao sa salibutan. Yan ang sinasabing thinking differently. Basa. Dito po sa aklat ng Efeso Kapitulo 4, ang talatay 31, balik sa 30. 31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Para tayo na sa standard, pagkatapos nating matapang na may pananindigan, tumayo tayong matapang na may pananindigan, dapat meron tayong sinasabing ibang pag-iisip, sinasabing thinking differently. Paano tayo mag-iiba ng pag-iisip? Sabi ng ating nabasa, meron daw tayong aalisin sa ating sarili. Ano yung ating aalisin? Sabi ng verse 31, alisin mo ang lahat ng kapaitan, alisin mo ang kagalitan, alisin mo ang pagkakaalit, alisin mo ang kadaldalan, alisin mo ang paglilibak. Sabi, ay maalis nawa sa inyo, pati lahat ng masasamang akala. Lahat muna magsabi ng praise the Lord. Lahat ng ating binasa, mga minamahal, yan ang meron ang tao. Nagkakaalitan, nagkakainggitan, mga minamahal, meron silang masamang akala. Ang sabi ng ating nabasa, para maging ibang pag-iisip mo, alisin mo yan. Sabi ng verse 30, wag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng Kanyang pagkatubos. Pag hindi pala natin naalis yan, mga minamahal, mapipighati ang Santong Espiritu. Ang sabi, huwag mong pighatiin, sapagkat ang Espiritu ng Diyos, yan ang itinatak sa iyo hanggang sa araw na tayo'y tubusin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kung ang nakasulat dito, mga minamahal, yan ang ating attitude, ang ibig sabihin, hindi pa tayo nag-iba ng ating pag-iisip. Hindi natin mailalagay ang ating sarili sa tinatawag na pamantayan o standard. Sayang ang ating sinmulang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kagaya halimbawa, mga minamahal, yung paghihiraman ng pera. Sabi ng ating beloved Honorable Evangelist, the end-time prophet of our loving God, pag minanghiram daw sa'yo ng pera, halimbawa, 100,000.
Kung gusto mo siyang bigyan ng 100,000, bigyan mo. Pero, huwag mong asahang babayaran ka niya. Kasi pag inasahan mong babayaran ka niya at hindi ka binayaran, o papasok sa iyo yung pagkakaalitan. Hindi ba? Kasi inasahan mong babayaran ka. Hindi mo alam yung nangungutang sa iyo, yung pala ugali nun. Talagang magutang lang magutang, hanggat may mauutangan, uutangan. Binigyan mo ng 100,000, sabi na ating ginagalawa pastor, huwag mo lang asahang babayaran ka. Para walang pagkakaalitan. Bakit? Dahil ikaw ay merong sinasabing thinking differently o sinasabing pag-iba ng pag-iisip. Hindi ka gaya na iba, inutangan mo ka, babayaran mo ko. Kristiyano ka eh. Inutangan ka, huwag kang ubasang babayaran ka. Kaya, para hindi sumama ang loob mo, sabi ng ating ginagalang mga pastor, hinihiraman ka ng 100,000. O di bigyan mo ng 100 pesos. Yun ang maluwag sa puso mo eh. Pero kung maluwag sa puso mong bigyan siya ng 100,000, well and good. Biro mo lang pakayaman mo, pinagpala ka ng Diyos. Ikaw ang nagpapahiram kahit hindi ka bayaran, pinagpala ka ng ating mahal na Panginoon. Ito namang utang lang utang, ay kawawa ang kanyang kalagayan. Dahil sinasamantala niya ang kabaitan ng kanyang kapwa Kristiyano. Naintindihan natin. Ngayon, kung sumama ang loob, mga minamahal, dahil 100 pesos ang binigay mo, ang problema niya yun, hindi mo yung problema. Problema niya yun. Siya na nga itong nangungutang, binigyan mo na nga ng 100 pesos, kasi yun ang maluwag sa puso mo. Pero kung 100,000 ang gusto mo ibigay, yun ang hinihiram niya, di ibigay mo kung maluwag yan sa puso mo. Naintindihan natin. Pasok naman tayo, mga minamahal, sa tinatawag na mga kooperatiba. Ito, since time, naging Kristiyano ko, 89. Ito na kagad ang isa sa problema ng iglesia na aking narinig, mga minamahal. Siyempre, maglalaan sila ng kanilang pera. O sis, pag nagpasok ka ng pera sa akin, malaki ang tubo ng pera mo. O, di ba? Ito namang si sister o si brother, gusto lumaki yung pera, ipinasok. Naintindihan nyo ba? Anong tawag dyan? May term sa tawag na yan investment. Hindi ba? Gusto niya lumaki yung pera niya. Habang siya'y binibigyan ng malaking tubo, tuwan-tuwa naman ito si sister at si brother. Bakit? Tumatanggap na malaking tubo. Paano kung wala nang matanggap? Away na naman silang dalawa ngayon. Hindi ba? Magkumpare tayo. Ang away naman sila ngayon, mga minamahal. Hindi kasi sila nag-iba ng pag-iisip, mga minamahal. Kahit saan ka naman pumunta, kahit naman sa bangko. Pag investment ang pinag-usapan, mga minamahal, iyan ang sinasabing matter, mga minamahal, maybe it is equal. Ibig sabihin, tumanggap ka o matalo ka, pero wala kang panalo. Bakit? Maglaga ka ng milyon sa bangko. Ang bangko, mga minamahal, bibigyan ka niya ng insurance hanggang 500,000. Pag nag-file siya ng bankruptcy, kahit milyon pa ang pera mo, ang makukuha mo lang 500,000. Nasubukan nyo na ba yan? Kami nasubukan na namin yan kasi nasa negosyo kami. Kahit 1 billion ang pera mo sa bangko, pag ang bangko ay nag-file ng bankruptcy, hindi mo makuha ang milyon mo. 500,000 lang ang makukuha mo. O ngayon, mag-asawa kayo, namatay yung isa. Joint account kayo, namatay yung isa. Sabi mo, kukunin ko na yung pera ko, pati yung asawa ko, hindi mo makukuha yan. Hindi mo makukuha yan, mga minamahal. Lahat ng papeles na kailangan, i-provide mo. Kulang ka lang ng kalit-liit ang isang papeles, hindi makukuha yan because that is the rules. Standard nila yan, mga minamahal. Naintindihan natin. Ganun din sa investment. At kung kayo ay hindi magkaintindihan, that is not spiritual matter. Walang pakialam ang iglesia ron. Walang pakialam ang ating beloved parents in the Lord. Walang pakialam ang beloved children. Kami mga preacher, wala din pakialam doon. Kasi nung kayo ang mag-usap, magkumpare kayo, hindi nyo naman kami kinonsulta. Kasi kung ako'y kukonsultahin nyo, sasabihin ko sa inyo, since time, natakin na natin yung problema na yan. Bago pa lang ako sa iglesia, natakin ko na yan. Hanggang sa ibang bansa, mga minamahal. Di ba sasabihin ko sa inyo, huwag kayo mag-invest. Ang gawin nyo sa pera nyo, i-invest nyo sa sarili nyo. Para kung kayo'y malugi, sisihin mo yung sarili mo.
Kung gusto mong sumingil lang sumingil, singilin mo lang, singilin yung sarili mo, wala kang sinisisi. Naintindihan natin? Baka gusto niyong pumalakpak. Kaya dapat wala na akong marinig na usapang ganyan. Kasi since time yan, mga kahit sa ibang bansa, hindi, magkumari naman kami, magkumpare. Kaya nga kayo nagkumarihan kaya nga kayo nagkumparihan Saan ba kayo nagkakilala? Di ba sa gawain? O, di dapat sa gawain, hindi lang kayo magkumare. Hindi lang kayo magkumpare. Kayo ang tunay na magkapatid sa harap ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang kayo magkapatid sa harap ng Diyos, kundi anak kayo ng Diyos, tagapagmana kayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, dahil lang sa investment, mag-aaway kayo. Dahil sa utang, mag-aaway kayo. Di ba? Istorbohin nyo pa kami. Ang sinosolve namin, spiritual matter. May problema kayo spiritually, isosolve namin yan. Pero kung nag-away kayo dahil sa pera, hindi namin problema yan. Hindi magbabaranggayan kayo ngayon. Pagdating nyo sa barangay, ang salita nyo, mahal na Panginoon, praise the Lord. Sabi ng barangay captain, pareho naman pala kayong mahal na Panginoon. Pareho kayong praise the Lord. Ba't nag-aaway pa kayo? O di, niyurakan nyo pa ngayon ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Naintindihan nyo? Kaya ang salitang mahal na Panginoon, ang salitang praise the Lord, hallelujah, binabanggit yan, hindi kayo nagdidimandahan. Binabanggit yan dahil pinupuri mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi yung nagdimandahan kayo, praise the Lord. Alam mo, beloved Kapitan, praise the Lord. Ano sasabihin ni Kapitan? Praise the Lord naman pala kayo, bakit kayo nag-aaway? Taga saan ba kayo? Taga Jesus Ferrer Coseg. Tapos, hindi ba? Hindi nyo na nawalhati ang Diyos, binagsak nyo pa, niyurakan ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. And the only solution, sabi ng ating nabasa, thinking differently o mag-iba ng pag-iisip. Naintindihan natin yon. Paano natin ibahin yung ating pag-iisip? Ang sabi, alisin daw natin. Babasahin ko lang. Alisin ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak. Sabi, ay maalis nawa sa inyo, pati lahat na masasamang akala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang kailangan natin para mailagay tayo sa tinatawag na standard o pamantayan, ang sinasabing important reminders. Important reminders, ang ibig sabihin niya, mahalagang paalala. Sabi, talaga si Brother Louie, pwede namang ibulong na lang sa akin. Sinama pa sa preaching. Wala ka sa standard. Hindi ba? Ibig mo, sa isang bansang pinuntuhan ko, nagsabi lang ako, yung mga beloved sister natin, pag may nag-text sa inyo mga foreigner, na sila ay namamanhikan sa inyo, nang liligaw sa inyo, sasabihin kayong dadaling kayo sa ibang bansa, doon kayo patitirahin, sasabihin niya siya may business, pero bago ang lahat, padalan mo muna siya ng $2,000 kasi naubusan daw siya ng pera. Doon pala, mayaman, naubusan ng pera. Ako hindi ako mayaman, pero hindi ako naubusan ng pera. Pero hindi ako mayaman kasi milyonaryo ko. Meron ako may sa langit Ano tawag sa akin? Milyonaryo. Yung milyonaryo sa lupa, walang mansyon. Hindi ba? Yung mga milyonaryo, nakakulong na nga ngayon milyonaryo. Tayo malayang milyonaryo, ang kayamanan natin ay nasa langit. Pagkatapos ko mag-announce, magdawin na nagpa-council, kuya, isipin mo, nakuha sa akin 200 HK, Hong Kong dollar. Bakit? Nagpakilala, nakipagkaibigan, niligawan ako. Padalang ko daw muna siya. Yun yung kanyang kinita for 2 years, pinadala niya lahat. Meron na mag-isa. Dadalhin daw siya sa Amerika kasi mayaman daw siya, may mga building daw sa Amerika. Kasi nagkaroon ng tinatawag na important reminders. Bakit? Ang pangangaral kasi, mga minamahal, 3 klase. Tapos sa ibang fellowship, walang paglago, walang kapangyarihan. Isa lang ang pangangaral nila, puro pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya wala silang problema. Gumawa ka ng kasalanan. Ang kanilang doktrina, mga minamahal, gumawa ka lang ng kasalanan, huwag mong isipin, ang ginagawa mo yung kasalanan, hindi ka magkakasala. Tama ba yun?
Gumawa ka lang daw ng gawa ng kasalanan, huwag mo lang isipin na ang ginawa mo'y kasalanan, wala kang kasalanan, hindi ka nagkakasala. Samantalang sa wala ng kasalatan, mag-isip ka lang na masama sa kapwa mo. 1 John 3:15, ang ibig sabihin niyan, iniisipan mo siya ng masama, pinatay mo na siya. Automatically, you are a murderer. Nag-isip ka lang ng masama. Tumingin ka na may kahalayan sa opposite sex, sabi ng wala ng kasulatan, mga minamahal, nangalunya ka na. Tumitingin ka pa lang na may kahalayan, wala ka pang ginagawa. Lalo na kung ginawa mo ng kasalanan. Pag ginawa mo ng kasalanan, that is the manifestation na ikaw ay nasa kasalanan. Naintindihan natin. Kaya, ang pangaral, mga minamahal, may teaching, may rebuke, yan yung reminder, mga minamahal, ang kabuuan niyan ay pag-ibig. Kasi kung walang teaching, kung walang reminder, walang love. Pag merong teaching, may paalala, ang kabuuan niyan ay pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Basa. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa inyong puso. At iyong ituturo ang buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa Kanya pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. At pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nakahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isipin mo, pati sa paghiga mo, pati sa pagbangon mo, dapat sasalitain mo ang salitang ito. Anong salita, mga minamahal? Ang salita ng Diyos, yan kasi ang nagpapaalala sa atin. Pag binasa mo ang banal na kasulatan, ang Diyos ang magsasabi sa iyo habang binabasa mo kung ikaw ay nasa tama o mali na ginagawa. Pag nakinig ka ng Ebanghelyo, malalaman mo rin kung ikaw ay nasa tama o mali ang iyong ginagawa. Pag nakinig ka ng patotoo, malalaman mo rin kung ikaw ay nasa tama o maling ginagawa. Ang ibig sabihin, ang bawat bahagi ng gawain ang siyang nagpapaalala sa iyo kung ikaw ay nasa tama o mali na ginagawa. Naintindihan natin. Kaya yun ang sinasabing kabuuan ng pangangaral. Merong sinasabing important reminders para kung ikaw may ay napahamak na o pinahamak ng iba, ang iba'y hindi mapapahamak at hindi ipapahamak ng iba dahil napakinggan nila ang important reminders o sinasabing mahalagang paalala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag tayo ay nasa standard, mga minamahal, meron tayong tinatawag na true greatness. True greatness, ang ibig sabihin niyan, tunay na kadakilaan. Last verse, maghanda natin magpaawit, mga manugtong. Sa mga awit, 112, talatay 2, 3, talon sa 7, ganito po ang pagkasulat. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. 3, kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon, malakas na palakpak, sabay-sabay tayo sa ating uling talata, lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ano ang meron tayo? Sinasabing true greatness o tunay na kadakilaan. Ano ang tunay na kadakilaan? Sabi ng ating laba sa mga minamahal, ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa at ang lahi na matuwid ay magiging mapalad. Yung palang tunay na kadakilaan. Matuwid kang sinasabing mapalad, maging ang lahi mo ay magiging makapangyarihan sa lupa. Walang pwedeng bumuwag, walang pwedeng umapi dahil ikaw ay nabubuhay na nasa standard o pamantayan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng verse 3, kaginhawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay. Anong nasa iyo? Hindi karamdaman, hindi sama ng loob, hindi kagalitan, hindi masamang akala. Ang sabi, ang nasa iyo ay kaginhawahan at kayamanan. Yan ang meron ka, sinasabing true greatness. Ano ba ang tunay na kayamanan? Ang kayamanan, hindi lang pera. Yung iba, pag sinabing kayamanan, wala naman akong pera. Sabi nung nagpatotoo nating mahal na kapatid kanina, mga minamahal, yung makita mo lang ang sarili mo, nandito ka, kayamanan mo na yan. Pagising mo sa umaga, wala kang karamdaman, kayamanan mo na yan.
Pag nakauwi ka sa bahay, hindi ka napahamak, kayamanan mo na yan. Bakit sinasabing kayamanan? Nasa iyo ang lahat ng yan dahil nasa standard ka na lugod sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang kayamanan, hindi lang ang maraming pera. Sinasabi ko nga sa inyo di ba maraming pera kayo, nasa bilibid na. Di ba? May sariling mga jet. Malalaki ang kanilang mga bahay. Pagpasok mo sa loob, maliligaw ka. Hindi ka na makakalabas pa. Hindi ba? Samantalang tayo, simple lang ang ating buhay. Papasok tayo sa ating bahay-sambahan, uuwi tayo sa ating tahanan, maliit man o malaki ang ating tahanan, saan ang galing? Pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kayamanan ang tawag diyan, mga minamahal. Sabi ng verse 7, siya hindi matatakot sa mga mangmang na balita. Ang kanyang puso ay matatatag na tumitiwala sa Panginoon. Kaya kahit sabihin pa nila, meron namang tinatawag na pandemic. Pandemic, para yan sa wala sa standard. Pero pag nasa standard ka, ang pandemic, pagpapala sa iyo yan ng ating mahal na Panginoon. Nagpatotoo natin kapatid kanina, walang baksin, mga minamahal. Walang baksin, lalong pinagpala ng mahal na Panginoon. Ang kanyang pagtaas at tungkulin sa trabaho, mga minamahal, hindi by step. Mula sa pinakabababa, talon kagad sa pinakamataas, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Itong ating bahay-sambahan, kaya sinasabi natin pinagpalang bahay-sambahan sa Marilao. Kailan ba ito na tayo, mga minamahal? 4 years ago na magkita-kita tayo, kahit 5 wala kayo. Hindi ba? Ang malaki niyong problema, yung ating bahay-sambahan doon, wala namang ulan, may baha. Pag umulan, lahat ng planggana natin, timba, nandiyan sa bahay-sambahan. Sino naging witness doon? Taas ang kamay. Yung witness. Yung pala. Ngayon, meron ba timba dyan? Ang sarap nga ng upo nyo. De aircon pa kayo. Ang sarap nga ng upo nyo. Hindi ba? Kailan dito na tayo? Pandemic. Dinat na namin kayo. 4 years ago, wala kayo kahit 5. Di pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong nalalangin sa pangunang panalangin ng ating beloved President, the beloved whole Almeida family. Pandemic! May nagpahiram sa atin ng 9 million. Hindi naman tayo, sino naman tayo? Pati nga sa libutan, nagpahiram. Pinadala lang sa akin yung pipirmahan ko. Di nagpahiram million. Di ngayon, eto na ang bahay-sambahan natin. Kailan na tayo? Pandemic! Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero kung gusto ko liwanagin, hindi 9 million ang halaga ng ating bahay-sambahan. Starting natin 9 million. Ang halaga ng ating bahay-sambahan, including all the facilities na nandyan na, mga accessories, mga ilaw natin, tubig, tatlo ang ang kontador natin. At tayo, mga minamahal, nasa 225 kVA yung ating transformer dyan sa labas, mga minamahal. Ang halaga ng ating bahay-sambahan, ito pa lang, hindi pa kasama yung kabila, 46 million ito, mga minamahal. 46 million. Baka yung narinig, 9 million lang pala, pwede naman tayo. Hindi ito 9 million, mga minamahal. 46 million ang kabuuan nito, mga minamahal. Saan nanggaling ang 46 million? Kasi nasa standard tayo. Nagbigay kayo ng tama, nagbigay kayo ng halaga, ginamit natin, pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon. Meron ba tayo ibang pinangkukuhanan? Wala naman. Yung pinambabayad natin sa 9 million, saan kinukuha? Sa ibinibigay nyo. Kaya naman kayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ayun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano mang masamang balita, nasa standard ka, hindi mo yung katatakutan, sabi ng ating nabasa, sapagkat ang kanyang puso ay matatag at tumitiwala sa Panginoon. Kaya pag nasa standard ka, wala kang paniniwala ang ibang balita. Ang paniniwalaan mo, walang iba ang ating pinakamamahal at Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo. Mga kasama niyong baguhan, dalhin niyo sa harapan. Yung mga binabautismohan nating maaga pa, dalhin niyo sila sa harapan. Kasi gusto na nilang magpabautismo, babautismo natin sila. Pero kailangan nila ng formal acceptance, yung sila'y ating maipapanalangin. Ang mga nasa garaheng kasama nyo, puntahan nyo, dalhin nyo rito. Mga nasa likod, nasa tagaliran, right and left side ng ating bahay-sambahan, nandun sila, nasa tindahan, dalhin nyo sila rito. Habang tayo umaawit, tanging kay Jesus.
Hallelujah. Sa kanya'y talaga banal at kaya-aya Banal at kaya-ayang italaga ang ating buhay sa malapit. siyang ating karapatang Ito ang pagsamba ating karapatang pagsamba sa Diyos na sa ating nagpala. sa aming Diyos na sa ating nagpala. Aling kay Jesus ay alay na ang papuri, tunay na pagsamba. Tanging Tanging kay Jesus ihandog. ihandog ang buhay mo. Ulitin natin ang tanging kay Jesus ay iaala. Kay Jesus ay alay na ang papuri, tunay na pagsamba. Tanging kay Jesus ihandog ang buhay mo. Second stanza. Sabihin natin, sa'yo Jesus kami ay luluhos. Sa'yo, Jesus, kami ay luluhod. Ihahaya Ihahaya na ikaw na ikaw ang ang aming Diyos. aming Diyos. Itataas, banal na ngalan mo. Lahat. Lahat ay lalapit sa'yo. Ulitin natin yan, sa'yo Jesus kami ay luluhos. Jesus, kami ay luluhod. Ihahaya Ihahaya na ikaw ikaw ang ang aming Diyos. Itataas, banal na ngalan mo. Lahat ay lalapit sa'yo. Manangili tayong lumapit na may standard sa mahalaga. Tanging kay Jesus ay iaala. Ay alay Hallelujah. ang papuri, tunay na pagsamba. Tanging kay Jesus ihandog ang buhay mo. Tanging kay Jesus. Hallelujah. Kay Jesus ay alay na ang papuri, tunay na pagsamba. Tanging kay Jesus ihandog ang buhay mo't lakas. Tanging kay Jesus. Tanging kay Jesus ay alay na ang papuri, tunay na pagsamba. Tanging kay Jesus ihandog ang buhay mo't lakas. Tanging kay Jesus ay alay na ang papuri, tunay na pagsamba. Tanging kay Jesus ihandog ang buhay mo't lakas. Ihandog ang buhay mo't lakas. Ihandog ang buhay mo't lakas.
Amen. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved seniors at sa ating mga minamahal na mga baguhan. Kayo po ay tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sapagkat alam namin ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo rito sa tunay at buong-buong katotohanan na iglesia. Kayo po mismo ay saksi sa inyo pong napakinggan, narinig kung papaano kumikilos ang kamay ng ating dakilang Diyos sa lahat ng mananampalataya sa ministeryo pong ito. Inyo pong napakinggan ang mga kamangha-manghang bagay na ito po ay pagsasakatuparan lamang ayon sa isinasaad sa banal na kasulatan. Kaya kung inyong isuko inyong buhay, kayo rin po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Kaya narito po ang 4 na reglamento ng kaligtasan upang mabuksan ang pintuan sa langit at kayo man din ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Ang una ay ang pananampalataya. Kayo po'y manampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpakilala bilang tao at muling namatay, ipinako sa krus alang-alang sa kaligtasan ng buong mundo. At muli siyang nabuhay upang patunayan na may nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi na kinakailangan pagsisihan niyo po ang inyong kasalanan at sa panahon na nakita ito ng ating Diyos na nais niyo ngang tunay na mga pagbabago, maging banal sa kanyang banal na harapan, kayo rin po ay tutulungan niya. At ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Heso Kristo. Ito po'y nakasaad sa Gawa 2:38 na sinasabi, mangagsisi ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. At ang pang-apat, panghuli ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoon na mismo ang magbabautismo sa inyo sa panahon ng inyong pagdadalo at kayo po'y sumusunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang bautismo na may tanda ng pagsasalita ng mga iba't ibang wika, ito rin po ay sa inyo. Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, pakitaas lamang po ng ating mga kamay, tanda po ng ating pagsuko sa ating dakilang Diyos. At sundan niyo po ako sa maikling panalangin. Papagpala po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po isang taong makasalanan. Ako po nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakamalit, pagkakasala sa iyo hanggang sa oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling tagapagligtas. Diyos at Hari na aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po kong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo pa ko ang iyong banal mong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, nang dahil sa akin, sa pangalan ni Jesus, akin dalangin. Amen and amen. Kami na po ang mananalangin para sa inyo. Papagpala po namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangunat panalangin ng ang beloved parents in the Lord. Your end-time prophet, ugat, mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga kaluluwang ito na taos pusong tumatanggap sa iyo. Patawarin mo po sila, sulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, sa katotohanan. Ito na rin po ang kanilang simulay ng paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kaya't sa ating mga baguhan, kayo po minamahal ay magpabautismo, gawin po ninyo ang ikatatlong reglamento upang kayo man din ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. At para sa ating free year for the sick, at tinatawagan nating beloved preacher, Benedict Porlahi. Amen. Amen. God bless you, beloved Brother Hope, my beloved co-preacher. Mga minamahal, tayo po ay dadako sa ating mga pangailangan.
ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna, amang minamahal, ay dumalangin po sa ating pong dakilang Diyos upang tayo po ay kahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po ng aming minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Willie Estrada Almeida, mahal na Panginoon, ang bawat sa amin kami po, Diyos, ay dumudulog sa troon ng biyaya, humingi kami ng kahabagan, sa mga nasumpungan sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, mga kahinaan na amin na pagbibigyan. Patawarin po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. At nakikita mo, Diyos, ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak sa hapong ito. Mahal na Panginoon, tugunin mo ang lahat ng kalamang kahilingan, ang kagalingan ng kalamang karamdaman, kalutasan ng mga problema, nais nilang pagbabago ng kalamang buhay, ipagkaloob mo po, Diyos. At patuloy po namin dindalangan, Diyos, ang kalakasan, kalusungan at mahabang buhay ng aming po minamahal at ginagalang Pastor. Patuloy mong ipagkaloob sa aming beloved Pastor hanggang sa mga beloved children in the whole Almeida family, patuloy sa pag-ingatan, pagpalain o Diyos, maging sa lahat ng aming mga minamahal ng kapatiran, tugunin mo lahat ng kalang mga panalangin sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga minamahal, ating pong ipatong ating mga kamay sa ating mga ulo, ang kanang kamay, ipatong po natin sa ating mga ulo, at yung kaliwang kamay, lagay po natin kung saan nandoon yung bahagi ng ating mga, nandoon sa bahagi at mga karamdam, ating pong ipatong ating mga kaliwang kamay. At kung ito'y problema, itaas na lamang ang dalawang kamay. Ating pong sama-samang palayasin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, mga problema ay malutas. Hallelujah. Upang pagpal namin ang mga Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, amin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panlangin po na aming pinamahal, ginagalang na Pastor, sama-sama naming pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, asthma, be healed right now in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Mga problem be solved in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Hallelujah. Demons of carnality, pride, been glory, cast out in Jesus' name. Demon na makahirapan. Hallelujah. Cast out in Jesus' name. Mga bisyo lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taos-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, tayo po ay sisigaw ng 3 beses ng Hallelujah. Praise the Lord. Kasabay po ang paglukso. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Lahat mga sabi, praise the Lord.